Kahapon nga ay sinundo ko ang aking anak sa kanyang school dahil hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam. Kaya kinabukasan ay agad namin siyang pina-check up dahil nga dumaan ang magdamag ay hindi man lang bumababa ang kanyang lagnat. Bilang isang mga magulang ay hindi kami sanay na may ganito sa aming mga anak. Parang mas triple yung sakit na nararamdaman namin. Nag-withdraw nga muna kami dahil wala na pala kaming cash. Para na rin sigurado kami kung ano man ang reseta ni Doc na gamot. Ang dating masungit at palagi kong kaasaran ay napalitan ng sobrang tahimik at halatang may nararamdaman sa kanyang katawan. Siyempre, bilang tatay, deep inside, masakit sa akin to. Palagi daw siyang nahihilo at wala daw siyang ganang kumain. Ang duda nga ng asawa ko ay baka daw tumaas na naman ang impeksyon niya sa ihi dahil marami na talagang ipinagbabawal sa kanyang pagkain. Siyempre, dahil bata, may katigasan ng ulo, pag nalingat ang mga magulang, ay mas talong kakainin kung ano ang bawal sa kanila. Payo ko lang sa lahat ng kabataan dyan, kung ano ang pinagbabawal sa inyo ng inyong mga magulang, ay palagi nyo na lang susundin dahil wala namang gagawin ang inyong mga magulang na ikakasama ninyo. Dito nga pala kami lagi nagpapacheck up ng anak ko. Halos lahat yata ng mga anak ko ay may record na dito. Ito na rin kasi ang pinakamalapit sa amin. Talagang nahihilo na daw siya, tinitiis lang niya. Kwento ko lang sa inyo, sa mga anak ko, ito talagang si Ate Mail ang pinakasakit. Minsan nga kahit may nararamdaman na siya ay gustong gusto pa rin niyang pumasok sa school. At dito nga ay dinala na siya sa laboratory upang i-check ang kanyang ihi at ang kanyang dugo. Bawal daw yung camera kaya hanggang dito na lang ako. At pagkatapos nun ay agad-agad nga siyang tinimbang. Kung napapansin nyo ay napakapayat talaga ng anak ko na ito. Pero ang totoo ay napakalakas kumain yan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganyan talaga yung katawan niya. Kitang-kita mo talaga na baka sa mga mukha niya na may nararamdaman siya. At nung tinanggal nga niya yung face mask niya ay napansin kong namumutla siya. Nahihilo na pala siya. Kaya pinahiga muna siya ni Mami Abon upang hilot-hilutin ang kanyang ulo. Nang kahit konti ay maibsan ang sakit na nararamdaman niya. At dito nga ay sinabi na ni Doc kung ano talaga ang sakit ng aking anak. Naku guys, mag-iingat kayo at uso na naman pala ang ganitong sakit. Agad nga siyang niresetahan ng mabisang gamot. Niresetahan na rin siya ng mabisang vitamins. Ayan guys, ingatan nyo yung mga sarili nyo. Pina-check up namin si Miela. Possible daw na dengue. Nakagat ka ba ng lamok? Possible daw na dengue daw. Kaya yan, bibila namin siya ng gamot. Tapos may mga nireseta sa kanya yung doktor. At sinabi mag-vitamins ka, napakapayat mo. Kaya agad ko siyang binila ng buko at dinala dito kung saan kami laging kumakain ni Mami Abo ng masasarap na pagkain. Dito nga lang pala yan sa may Greenland, Cainta. Tinuro lang din sa akin ng kaibigan to. Hindi to promotion ha, sadyang pumunta lang talaga kami dito. Dahil para sa akin, napakasarap ng mga pagkain dito. Dito nga pala kami pumeso sa loob dahil parang nasa bahay ka lang. At eto pa ang isang matigasang muka. Kung ano ang bawal siyang kinakain. Hindi naman daw matamis. Eh di wow, ayun nga yung mga in-order namin pagkain guys. Simple lang pero pumapalag. Ate Mela nga pala ang pinapili ko dyan dahil para kahit papano ay magkaroon naman siyang gana kumain. At awa ni Lord, ayan nakikita nyo naman guys, kahit papano ay kumakain na siya. Ano man ang problema mo, malaki man yan or maliit, kapag inilapit mo yan sa ating Panginoon at bukal sa puso mo, maniwala ka sa akin, hindi ka mapapahiya. Sa lahat ng tumapos ng video ko at nakarating hanggang dito, paki-comment naman po kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakarating ang aming mga vlog. Maraming salamat po sa pagsuporta sa amin. Hanggang dito na lang po. Salamat!